The Philippines is a land of over 7,000 islands, each with its own story. And in today's digital world, every piece of information is like a treasure waiting to be discovered. In the Philippines, social media has made sharing stories, news, and information faster than ever. However, it has also paved the way for misinformation. That is why media and information literacy is more critical than ever, equipping the public with the ability to distinguish factual content from disinformation. At the forefront of this mission is the Philippine Information Agency, or PIA, dedicated to building a well-informed and empowered citizenry. Through its Digital Bayanihan initiative, the PIA promotes digital responsibility through workshops, seminars, and partnerships. As the government's primary public information arm, the PIA serves the Filipino people by producing and sharing content, targeting the grassroots, allowing them to be informed and critical thinkers. The PIA operates under the Presidential Communications Office, or PCO, with 16 regional offices and 78 provincial centers nationwide, ensuring the widest reach for government information. PIA's highly acclaimed creative and production services and program management divisions provide advertising and public relations services to the Office of the President, the Executive Branch, government-owned and controlled corporations, government financial institutions, and local government units. PIA offers a full range of expertise and services, including communication research, news monitoring, issues management, communication planning, message development workshops, and creative and production services. PIA also specializes in advocacy initiatives, including media briefings, multi-sectoral forums, radio and television appearances, and strategic media planning and placement. As part of the integrated state media, PIA's organizational interoperability ensures accurate, timely, and consistent delivery of information nationwide. Through digital platforms and social media, PIA expands its reach to a broader audience, including marginalized and remote communities. PIA ensures every Filipino stays informed on national developments, bridging the government and the people through a commitment to inform, inspire, and innovate for progress. Together, let's build a better, more informed Bagong Pilipinas. Ilocos Region. Ito po ang programang Kapihan sa Ilocos. Ang Kapihan sa Ilocos ay hatid po sa inyo ng Philippine Information Agency, Ilocos Region. At ang PIA po ay pinamumunuan ng ating Director General Catherine Chloe De Castro sa ilalim ng Presidential Communications Office sa pamumuno ng ating Secretary Dave Gomez. At dito po sa Region 1, we are headed by our Regional Director, Jeneline C. Role. Ako po ang inyong lingkod, Rocky Bautista, at ako po muli ang inyong pong makakasama sa isa na naman pong oras ng talakayan dito po sa ating pong Kapihan. Katuwang ng Philippine Information Agency, Ilocos Region, ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang maihatid ang timely, accurate, at relevant information para po sa ating mga mamamayang Pilipino. Ayan, live po tayong napapanood sa ating pong Facebook page, sa PIA Ilocos Region Facebook page. Kasama na rin po dyan ang 4 pa pong provincial Facebook pages ng PIA dito sa Region 1. Nandyan ang PIA Ilocos Norte, ang PIA Ilocos Sur, ang PIA La Union, at ang PIA Pangasinan. Gayon din pong napapakinggan tayo sa ating mga partner carrying radio stations region-wide. At mapapanood at mapapakinggan nyo na rin po kami sa aming pong YouTube at Spotify platform. So yan po, mag-subscribe at mag-follow na po sa ating pong YouTube at Spotify channels. Yan po ay PIA Ilocos Region para po patuloy nyo pong mapakinggan ang ating pong Kapihan sa Ilocos sa kahit sa anuman pong mga platforms sa social media. Alright, so nung nakaraang episode po na ating pong Kapihan sa Ilocos, nakasama natin ang Department of Migrant
government workers para po pag-usapan ang kanilang mga programa patungkol sa anti-human trafficking because this month of July, we are celebrating the anti-human trafficking awareness. At ngayong hapon naman po, nagbabalik po ang isa po nating pinakasuki sa ating pong kapihan sa Ilocos. Walang iba kundi ang ating Department of Health Ilocos Center for Health Development. And with that po, makakasama natin ngayong hapon mga nagbabalik po sa ating pong kapihan sa Ilocos. First, of course, we have from the Ilocos Training and Regional Medical Center, we have Dr. Berenice A. Filon. Doc, welcome back po sa ating kapihan sa Ilocos and good afternoon po. Good afternoon po, and sa ating mga viewers, good afternoon. Ayan po, magandang hapon po kay Doc. And of course, speaking po of suki sa ating pong kapihan sa Ilocos, nagbabalik po sa ating pong kapihan sa Ilocos, we have Medical Officer 4 mula sa Department of Health Ilocos Center for Health Development, Dr. Roel C. Bobis. Good afternoon, Doc, at welcome back po sa ating programang kapihan sa Ayan, Ilocos. good afternoon, Sir Rocky. It's nice to be back. No? Medyo matagal-tagal din tayo na hindi nakabalik sa kapihan, no? Pero it's nice to be back sa programa po na ito. And we look forward, of course, sa ating po magiging discussion with our Department of Health Ilocos Center for Health Development this afternoon. Bago po tayo magpatuloy sa ating pong diskusyon dito po sa ating pong kapihan, nais ko lamang pong i-plug ang ating pong text line na 091669619494 or di kaya naman po sa ating pong mga kababayan na nanonood dyan po sa ating pong Facebook Live, maaari niyo pong ilagay ang inyong mga katanungan dyan po sa ating pong comment box. Para naman po sa ating mga media partners, maaari niyo pong ilagay ang inyong pong mga katanungan dyan po sa ating comment box sa ating pong Zoom platform at mamaya po ay pag-uusapan po natin yung mga katanungan na yan with of course Doc Berenice at Doc Roel. Ayan po, huwag na natin pong patagalin pa because this afternoon po we will be discussing two sa siguro mahahalaga at pinaka-pressing din na mga topics today. First, of course, yung deworming, Doc, dahil ang dami-daming fake news regarding deworming. Una sa lahat, Doc, ano po ba itong deworming at bakit ginagawa ng DOH itong National Deworming Program po natin? Ayan, salamat sa question na yan. No? Una po muna, atin po munang batiin ang lahat ng National Deworming Month. So, Happy National Deworming Month po no, sa ating mga nanonood at sa mga nakikinig. So, bakit ba mahalaga itong National Deworming Program ng Department of Health? Una-una po, ito po ay napakatagal ng polisiya ng Department of Health. No? Almost 3 decades, 3 dekada na po natin ginagawa ang pagpupurga. So ano po ba ito? Ito po no ay yung pagbibigay ng pampurgang gamot. Ang ginagamit po natin no ay yung albendazole sa mga kabataan edad 1 to 19 years old 2 beses kada taon upang maiwasan po no ang impeksyon ng tinatawag natin na intestinal helminthiasis o yung bulate. So bakit po ito mahalaga? Kasi po ayon na po no, sa mga pag-aaral, kapag ka ang isang bata po no, ay merong bulate sa kanyang katawan, marami pong magiging epekto ito. Isa na po dyan yung pagkabansot, yung stunting po na tinatawag natin. May mga pag-aaral din po no, na ang bata po na infected with worms ay meron pong poor performance sa school. Kasi nga po kapag ka-infected ka ng bulate, no, usually masakit ang tiyan, hindi hindi nakakapag-focus sa studies at madalas absent. So, ang kinakalabasan nun, poor performance. And of course, poor nutrition. Kasi kapag ang isang bata po no, ay infected ng intestinal parasite, nakikipag-compete po yan. Nakikipag-kompetensya siya doon sa dapat na a-absorb ng katawan. So, itong mga effect na ito sa mga kabataan, ang layunin po ng National Deworming Program na may alis through the deworming program po ng Department of Health. Ayan po, napakalagang pagpapaliwanag yan, Doc, no? Kasi marami sa ating pong mga magulang dahil ay may mga agam-agam patungkol dito sa deworming, lalo na yung mga lumalabas na mga issues ngayon, no, Doc? At mahalaga na talagang ine-emphasize natin na this is really beneficial dun sa ating pong mga kabataan, lalo na dun sa mga na ginagawa natin ito sa mga paaralan, Doc, no? Yes. Actually, sir, no, nung sinasabi ko, no, 30 taon na natin itong ginagawa. Noong nakaraang 10 years, nakaraang 10 taon,
nagsimula po tayong makipag-partner, 'no, sa Department of Education. Tinawag po natin itong School-Based Deworming Program. Kasi nakita po natin, 'no, na kapagka binibigay natin sa eskuwelahan yung deworming tablets, mas nagiging compliant po yung ating mga estudyante. Pero hindi naman po ibig sabihin, 'no, na basta lang tayo nagbibigay. Meron din po tayong tinatawag na consent. So tinatanong po, 'no, ng ating mga teachers, yung mga magulang natin through their PTA meetings, kung payag ba yung mga magulang. Napaka-importante po ng consent para sa amin, 'no, kasi kapag wala pong consent ang magulang, hindi po natin sila bibigyan ng deworming. Tama po yun, Doc. At base dun sa nasabi niyo, Doc, ito, siguro, sagutin na natin dahil maraming pong agam-agam ating pong mga kababayan, lalo na yung mga magulang. Ligtas po ba ang ating pong ginagawang deworming program with, of course, the Department of Health? Ayan. Sasagutin ko po ng diretso, 'no, ang deworming tablet po na binibigay natin, yung albendazole, ay napatunayan pong ligtas at epektibo. Again, 30 years na po natin itong ginagamit para po sa pampurga, 'no. Siguro po karamihan sa atin nakainom na nito. Ito po ay recommended po twice a year. So sa atin po, sa Department of Health, ang schedule po natin, 'no, is July and January. So first round po natin ng deworming ngayong July. So after 6 months sa January, yung second round po, 'no, ng ating deworming. Ang deworming tablets, yung albendazole po, 'no, ay napatunayan na ng Department of Health kasama ang World Health Organization na effective and safe against intestinal parasite. So wala po dapat ipag-alala, 'no. Hindi po ito bagong gamot, matagal na po itong ginagamit at napatunayan po na ito ay ligtas at epektibo. Yan, Doc, naman, ang aking pong katanungan, susunod. Kumusta po na ang atin pong deworming program ay tinay up na natin, gaya po ng sabi nyo kanina, ay 10 taon ay na-tie up na natin siya with the schools. Kamusta po yung pag-roll out natin with, of course, the National Deworming Program? Ngayon na nasa schools na siya. Nung una po kasi, 'no, talagang ang pangunahing layunin natin kaya po tayo usap sa Department of Education ay talagang ma-target yung ating school age population, 'no. Kasi ang target po natin for deworming, again, 1 to 19 years old. So yung 1 to 5 years old, wala naman po yan sa eskwelahan. So ang ginagawa po natin diyan ay sa mga rural health unit. So dinadala po yung mga pasyente natin sa mga RHU, yung 1 to 5 years old, para po ma-deworm. Pero yung 5 to 19 years old, kalimitan po kasi yan nasa eskwelahan at napakahirap po silang hagilapin, 'no, once na nagsimula na ang school year. So para mas madali po natin silang ma-catch, mas madali po natin silang mabigyan ng pampurga, tayo po ay nakipag-usap sa Department of Health para gawin na ito sa mga paaralan. Nung nagawa po natin yan, mas madami po tayong nakukuha, 'no, at mas marami po tayong nabibigyan ng deworming tablets. Pero again, hindi naman po kami basta-basta lamang nagbibigay, 'no. Meron po yang consent katulad ng sinabi ko kanina, at napakahalaga po na sa ating mga magulang na alam din po natin, 'no, kung bakit ito natin ginagawa at bigyan po ng consent sa pagbigay po ng deworming tablets. Ayun naman, Doc, naniniwala tayo, no, na itong pong deworming program natin ay hindi lang talaga laban ng ating pong, or kumbaga hindi lang to kampanya ng ating Department of Health. Merong participation mula sa ating mga magulang, sa ating mga guro, sa ating mga school heads. Ganun po ka-importante na meron po silang talagang mataas na participation when it comes to this National Deworming Program. Sa Department of Health, of course, ang whole of government and whole of nation approach, lagi namin yang binibigyan ng importansya, 'no? Kasi alam naman po namin na kapagka ang mga magulang ay hindi po nagbigay ng kanilang pagpayag or ng consent sa isa pong programa, 'no, ng Department of Health, hindi rin po ito magiging successful. So ang amin po talagang unang pinapakiusapan, ang amin po unang ini-inform ay yung mga parents natin. So sa mga barangay assembly, sa ating mga RHU meetings, sa mga PTA meetings, 'no, talaga pong pinapaliwanag natin ito sa mga magulang para sila po ang mismong makapag-decide
decide sa kanilang sarili, no, na ito po ay importante. At isa pa pong mahalagang partner natin dito ay ang Department of Education. Lagi po nating sinasabi, no, na kung hindi po natin ginawa ito sa school, siguro po mas mababa yung ating deworming coverage. So napakahalaga po ng aming cooperation sa Department of Education at nagpapasalamat po kami, no. So kahit na ngayon medyo mahirap po ang ating sitwasyon, no, ay patuloy pong tulungan ang ating pong mga teachers, ang ating pong mga school administrator para po matuloy pa din at mapataas pa din po, no, ang coverage ng deworming para na rin po, no, sa health ng ating mga learners. Actually, usually pag sinabi nating deworming sa bata lang sinasabi natin. Pero actually dapat tayong mga adults din eh. Nagde-deworming din talaga tayo. So, it's a very safe talaga na yun nga, ever since naman talagang ginagawa natin yan. Kaso pag out na tayo sa school, nakakalimutan na natin ng mga adults. So, dapat tayo din actually ng mga may edad na. Pero dahil nasabi niyo yan, Doc, pero po ba tayong pwedeng maging access as adults dito sa mga deworming medicines po natin? Sa ngayon po, no, dahil limited naman po talaga ang resources ng ating government, ang ating pong focus is yung 1 to 19 years old kasi sila naman po yung very vulnerable pagdating po sa effects ng intestinal parasite. Pero tama po si Dr. Filon, no? Hindi po ibig sabihin pag 20 na kayo, tapos na po ang deworming. Maaari pa rin po, no? Yun nga lang po ang resources ng ating gobyerno ay nakafocus po, no, sa 1 to 19 years old. Another question po, Docs. Dahil nga po itong ating pong deworming program ay binibigyan natin to ng libre sa ating pong publikong paaralan. How about the private? Mayroon din po ba tayong allocation for them? Yes, opo. Yung school-based immunization, no, ay ginagawa natin sa mga mga government school. Pero hindi po ibig sabihin na yung mga nasa private school ay hindi natin dinideworm. Ito pong mga nasa private school ay binibigyan po natin ng deworming tablets pero through our RHU na po. Yung mga rural health unit at yung mga city health office natin ay pumupunta po sa kanilang bahay or maaari pong dalhin, no, yung mga learners natin from the private school doon po sa ating mga health center para kumuha ng mga deworming tablets. Kasama pa rin po yan, no, sa atin pong target. So, whether kayo po ay nag-aaral sa government or sa private school, basta kayo po ay 1 to 19 years old, kayo po ay kasama doon po sa deworming program ng Department of Health. Lahat po pala kasama. Another question po, dahil based on experience, dahil isa rin po ako naging beneficiary, of course, ng deworming program nung ako pa ay nag-aaral sa elementary at high school. Based on experience kasi, Doc, ang deworming program, like, ni-roll out nila to, ay binibigay nila to isang araw. Like, how about yung pong mga, kunyari, mga absent this day, paano po natin binibigay ang ating pong deworming tablet po sa ating pong mga estudyanteng umabsent ng yung araw po na binigay po natin yung deworming Magandang medicine tanong po? yan, Sir Rocky, no? Hindi lang ito para sa mga absent siguro, no? Pati na rin dun sa mga hindi nabigyan dahil po may nararamdaman noong mga panahon, no, kung kailan po nagsagawa ng deworming. Ang protocol po ng Department of Health, kapag ka may estudyante po, no, na hindi po nakakuha ng deworming tablets, whether sila po ay absent or dinefer po ang kanilang deworming, pwede po silang pumunta sa kanila pong mga health center, no? So kapag ka sila po ay hindi nabigyan, tanungin lamang po sa kanilang mga health center kung kailan ang schedule ng deworming at maaari po silang pumunta. Atin pong alalahanin, no, yung 1 to 5 years old, hindi naman po yan binibigay sa eskwelahan kasi wala pa po tayong mga eskwelahan, no. Sa health center pa rin po yan. May schedule po tayo ng deworming sa health center. Kaya kung hindi po nakasama yung ating pong mga kabataan sa school-based deworming, maaari pong pumunta sa ating mga health center. Unahan natin, Doc, yung pinag-uusapan natin na intestinal worms. Kasi yun yung sinusugpo natin dito sa ating pong National Deworming Program. Paano ba natin to na ipapasa yung ating pong intestinal worms? Paano nakukuha ng isang bata to or ng isang tao? At saka deworming lang ba ang maaaring maging sagot para maiwasan natin itong intestinal worms na to?
Ayan, unahin po natin yung intestinal parasite, no? Ang ibang tawag po kasi dito ay soil transmitted helminthiasis. Ibig sabihin, nakukuha po ito sa lupa. Opo, so yung mga maliliit na itlog o maliliit na bulate po, no, ay maaari pong nasa lupa. Ngayon po kapag ka ang isang bata, alam naman po natin medyo makulit, tumakbo po no ng walang suot na tsinelas o kaya hinawakan yung lupa at accidentally no ito po ay nasubo niya, nakain niya po yung itlog at yung bulate, doon po maaaring magkaroon ng intestinal parasite ang ating mga kabataan. Kaya din po very vulnerable no yung ating children pagdating po sa soil transmitted helminthiasis. Kasi nga po hindi sila ganun nagpa-practice no ng hand hygiene. So kapag syempre no kapag bata naglalaro, hindi masyadong hindi masyadong naghugas ng kamay after humawak ng lupa or humawak ng maruming bagay at maaari yung kamay nila no mayroon pong dalang itlog ng bulate. Kaya ang isa doon sa mga paraan is yung deworming. Pero hindi lang po yan yung paraan no na nare-recommend ng Department of Health. Isa pa rin po no yung ating hand washing. Napaka-importante po niyan. So habang bata, turuan po natin yung ating mga anak no na kapag nakahawak po ng maduming lupa or maduming bagay, maghuhugas po ng kamay gamit ang tubig at sabon. Pangalawa po yung nasabi ko kanina, wag po nating papalabasin yung ating mga anak na wala pong suot na tsinelas. Yan kasi yung ating pong mga parasite no maaari din po yan kumapit sa ating mga paa kapag lumalabas po tayo ng walang suot na tsinelas or sapatos. At pangatlo, yung ating pong programa no sa zero open defecation. Kasi ang mga itlog ng bulate or yung mga intestinal parasite, nanggagaling din naman po yan no, sa dumi ng tao na infected with worms. So kapag ang isang tao po no, na infected with intestinal parasite ay dumumi kung saan-saan, dumumi sa lupa or dumumi sa kung saan man po, no, kasama doon nilalabas niya yung itlog ng bulate. At yan po yung maaaring makuha ng ibang tao. So kapag zero open defecation po ang isang lugar, ibig sabihin, dumudumi lamang ang ating mga kabataan or dumudumi lamang no, ang lahat ng tao doon sa proper na toilet kung saan hindi po sila maaaring makapagkalat ng intestinal parasite. So tatlo po yan na atin pong pwedeng, actually apat po yan no, na pwede po nating strategy para maiwasan po natin ang intestinal parasite po. Ayan. Maganda po yung sinabi niyo po, Doc, na talagang ang first line of defense natin dito sa ating pong mga parasite na ganito ay talagang yung hygiene natin. Kailangan natin maghugas ng kamay and all that po, no? Yes, Yes, kaya Doc. very important na sa mga schools, accessible talaga yung hand washing. Kaya dapat nakikita nila para every time nakita nila, hugas talaga sila ng kamay. At saka importante din po na tinuturo natin sa ating mga bata, lalo na dun sa mga schools, yung proper hand washing. Ayan po. Pero I think DOH po, meron po tayong mga programs when it comes to this po, no? Yung mga tina-tie up nyo din po sa ating pong Department of Education ng mga programs na ganito, Doc. Yes, meron po tayo tinatawag natin yung Healthy Learning Institution, no? Kung saan meron po tayong mga programa na naglalayon na maging healthy ang ating mga learning institutions, whether higher education institution or yung ating mga elementary school. So, kabilang na po dyan yung sinabi ni Dr. Phylon na access to hand washing facility. Kasama po yan doon sa programa natin na HLI. Tama po. At saka maganda rin yung mga hakbang ng iba't ibang institution like the Department of Health na kapag meron tayong mga outreach program, hindi yung mawawala. Lalo na kapag ang target natin yung mga bata, yung pagtuturo natin ng proper hand washing, even yung pagsisipilyo and all that. Kaya nakikita kasi natin, no, Doc, yung talagang importance nitong proper hand washing as, kaya nga nasabi natin kanina, as our first line defense dun sa iba't ibang parasites po natin. Yes, at sorry, madagdag ko lang, no? Ang bulate kasi, may ibang klase ng bulate kasi po, no? Na nakukuha din kapag kumain tayo ng hindi luto na karne. So, para po sa Department of Health, ang isa pa pong paraan, no? Para po makaiwas tayo sa intestinal parasite ay lutuin po ng maigi, no? Yung mga baboy at yung mga baka, kahit po isda, no? Maaari po yung may bulate.
ng maayos at malinis para makaiwas din po tayo sa intestinal parasite. Kaya kailangan natin ng bukod dun sa support sa deworming talaga, Doc, no? Ang first line of defense natin ay, yun, ang sabi nyo kanina, talagang lutuin ng maayos yung ating pong mga pagkain. Of course, proper hand washing, proper hygiene. Kasi minsan akala na, especially sa mga bata, no? Mm-mm. Akala nila malinis na yung kamay nila. Kasi naghugas lang sila, pero hindi naman sila nagsabon. Mm-mm. So may proper talaga na tinuturo naman yan actually sa school din. Mm-mm. Proper hand washing. Kaya mahalagang talagang ituro sa mga bata. Lalo na sa mga bata kasi kapag natuturo natin sa bata, hanggang paglaki nila ay mabibitbit na nila, madadala nila yung practice ng hand washing. Ayan po. Doc, siguro last question na po before tayo mag-break. Dahil nga po ngayong panahon na to, ang daming pag-aalinlangan patungkol sa ating pong deworming. Ano po ang mensahe natin sa mga magulang at sa ating pong mga kapwa mamayang Pilipino kung gaano ka-safe at bakit nila kailangang suportahan ang ating pong National Deworming Program? Yes. Salamat po Sir Rocky. So unang-una po ang ating pong paalala sa ating pong mga kababayan na iwasan po natin ang pagkuha ng maling impormasyon mula po sa mga hindi verified na sources. Kasi po diyan po sa mga non-verified source, kung diyan po kayo kukuha ng impormasyon, malamang sa malamang misinformation or disinformation po ang makukuha ninyo. So muli po ang paalala natin, kung kukuha po tayo ng information sa deworming, doon lamang po sa mga trusted natin na media organization katulad po ng PIA o doon po sa mga government organizations katulad po ng Department of Health para sure po kayo na tama po ang inyo pong mga makukuhang impormasyon. At kung alam naman po ninyo na mali yung impormasyon na inyo pong nakuha, wag na po natin itong ikalat kasi mas makakasama po yan sa atin pong mga kababayan. At paalala po ng Department of Health, muli po naming sinasabi na ang deworming drugs po, yung albendazole, ay 30 years na po natin ginagamit. Ito po ay recommended ng World Health Organization at ito po ay napatunayan na ligtas at epektibo. So wala po dapat ipag-alala ang ating mga nanay, ang ating mga tatay dahil ang pagde-deworm, ang pagpupurga po ay beneficial po sa inyong mga anak dahil makakaiwas po sila sa mga intestinal parasite. Thank you so much po sa mensahe na yan, Doc. Siguro, let's pause for a short break po na po at magbabalik po ang ating pong kapihan sa Ilocos makalipas ng ilang paalala. Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot. Mahal ang gamot. Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa. Mr. President, pwede pa yakap. Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines. Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital. Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit. May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care. Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho, isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino. Classmate,
Hindi na basta-basta maaantala ang pag-aaral mo dahil mas malinaw na ang patakaran ng DepEd para tuloy-tuloy pa rin ang learning kahit may mga sakuna. Namang ang impormado. Dito sa Pilipinong Impormado, alam mo ba? Sa ilalim ng DepEd Order No. 014 o Guidelines on Learning Continuity in Emergencies, may 4 na H na dapat tandaan. Hayo, hinay, hinga, at hinto. Ito ang mga gabay para manatiling maayos, ligtas, at handa sa anumang emergency habang tuloy ang pagkatuto. Una, ang hayo o continue. Kapag ligtas para sa learners, teachers, at school personnel, maaaring ipagpatuloy ang full curriculum delivery at learning activities. Pangalawa, ang hinay o ease in. Kapag may bahagyang aberya o mild disruption, tuloy pa rin ang pagkatuto, pero mas dahan-dahan. Flexible at may konsiderasyon sa stress ng learners at teachers. Pwedeng bawasan ng subjects per day at paikliin ang mga gawain. Maaaring gumamit ng online classes, digital materials, printed modules o learning packets. Pangatlo, ang hinga o check-in. Kapag mataas ang stress o patuloy ang recovery mula sa emergency, binabawasan ang academic requirements at mas pinapahalagahan ang pangangamusta at support sa learners. Gumagamit din ng check-in guides, family kits, at mga low-stakes learning activities. Mas binibigyang diin dito ang offline resources tulad ng printed modules. Pang-apat at huli, hinto o stop. Kapag delikado ang sitwasyon at hindi ligtas para sa mga mag-aaral at guro, pansamantalang itinitigil ang mga learning activity. Classmates, sa bagong guidelines ng DepEd, mas malinaw na ang basihan kung kailan itutuloy o sususpindihin ang klase para mas matiyak ang kaligtasan ng lahat at tuloy pa rin ang pagkatuto. Kaya, Pilipinong Impormado, ngayon, alam mo na. Pagod. Aming ilaw. Bakit mo naman pinatay? Sabi niyo po magtipid. Ba't napaka-pilosopo mo? Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo. Dito pa rin yan sa ating pong programang Kapihan sa Ilocos. Kasama pa rin po natin ang Department of Health Ilocos Center for Health Development. Kung kanina po ay napag-usapan natin, of course, with Doc Ruel Bobis, yung pong ating National Deworming Program. At na-emphasize din po no, ni Doc kanina na ligtas po dahil 30 taon na po nating ginagawa ang ating pong National Deworming Program. Ngayon naman po ay pag-uusapan naman po natin ang hand, foot, and mouth disease with, of course, Dr. Berenice Pailon mula po sa Ilocos Training and Regional Medical Center. Kaya wag po kayo magtaka kung bakit po ine-emphasize kanina ni Dr. Berenice kanina yung ating hand washing dahil may connection po yan dyan po sa ating pong topic today. Ayan po. Ano po ba itong hand, foot, and mouth disease, Doc? Ang hand, foot, mouth disease, pag titignan mo, yung hand, andun kasi yung mga, mga simptomas na makikita mo. So, ang hand, foot, mouth disease is a viral infection. So, nakakahawa siya. Hindi siya malubhang sakit, pero nakakahawa siya. Common ito sa ating mga 5 years old and above. Ay, 5 years old and below. So, common siya sa mga schools, sa ating mga daycare. Kasi, kaya sinabi ko kanina yung hand washing, no? Kasi sa hand, foot, mouth disease, may mga rashes sa ating mga palms and the sole. And yung sa mouth naman, yung may mga sore, parang may mga singaw siya. So, ang tendency niyan, pag meron ang isang bata,
pwede siyang hindi siya makakain ng maayos kasi may singaw nga. Tapos yung kamay niya, dahil meron siyang mga rashes, pwede niyang ihawak sa mga upuan sa school, sa mga chairs, at pwede niyang maihawak sa mga iba niyang kaklase. So pwede yun ang mag-cause na mag-transfer, kaya mabilis ang transmission, ang paghawa ng isang merong HFMD. Kaya gano'n na lamang no, Doc, na Gano'n siya ine-emphasize kabilis, natin yes. kanina, yung talagang proper hand washing. Hand-washings. Gano'n po ka-importante ito, Doc? Para dito naman sa HFM. Oo. Kaya ang ginagawa talaga diyan, 'pag na-identify na ng isang, kasi ang itsura niya sa mga parang butlig-butlig siya na maliliit. So akala mo baka Ito ba, parang Doc, yung ating pong butlig-butlig na to, yung parang may tubig? may tubig siya. Tama. Yes, parang may tubig siya. So ang gagawin natin 'pag napansin na natin ang ating mga anak na may ganon, Ganito. better po na i-isolate natin. Mm-mm. Isolate natin para hindi na mahawa yung mga ibang bata sa school. Bakit ko ina-emphasize masyado? Kasi nga through doon na ikakalat, mabilis siyang maikalat. Okay? And then kasi ang ano niyan is 7 to 10 days, o usually maabot pa nga ng 2 weeks 'yan. Kaya matagal yung pagkawala ng sa HFMD kasi mga virus siya. Hindi naman siya kailangan mag-antibiotics kasi nga tulad nga ng sabi natin, virus siya. And supportive treatment lang, ibig sabihin ng supportive treatment, pag nilalagnat, magbigay ng paracetamol. Pag masakit yung sa sore, yung mouth sore niya o singaw, magbigyan mo lang siguro ng paracetamol. Walang masyadong antibiotics ang kailangan dyan. Pero Doc, gano'n ba ka-importante na kunyari, may mga symptoms na lumabas sa isang bata? Ano ang kailangan gawin ng isang magulang? Okay. Siguro, anuhin muna natin, no? Yung unang symptoms na mapapansin mo talaga, lagnat. O, tapos magkakaroon tayo ng mga... So may lagnat din May po lagnat siya. din siya, yung usual, tapos bago lumabas. Meron naman yung iba, nagkakasabay ng lumalabas. Yung lagnat, saka yung mga rashes, saka mouth sores, o sa mga singaw. Pwede ring matamlay yan. O. So, ang tendency niyan, paano mo masasabi na ang batang ito is kailangan na bang dalhin natin sa ospital? Kailangan na bang mag-aalala ang ating magulang? Una, dahil sa singaw, hindi nakakakain yung bata. So, kasi mahirap lumunok, diba? Sakit yun eh. Lalo na pag marami. So, pwede siyang ma-dehydrate by that. Kasi hindi siya iinom, hindi siya maiinom. Pangalawa, matamlay siya. Ngayon, yung pagiging matamlay niya, ibig sabihin, drowsy din siya. Pwedeng mag-cause dahil wala siyang gana, baka pwede na nating dalhin yun sa hospital. Kasi drowsy, ibig sabihin, dahil matamlay, akala mo, parang masama lang yung katawan. Yung pala nahihirapan na, hindi mo na pala magising. Okay? Another thing is yung pag nagkaroon siya, yung developing yung fever niya, yung tuloy-tuloy na nilalagnat, kaso hindi na bumababa. Baka kasi meron ding underlying ibang sakit. Kung kunyari, 3 araw na tuloy-tuloy pa rin siyang nilalagnat, tingin ko kailangan natin siyang dalhin sa hospital pag ganon. And another is yung mahirapan siyang huminga. Kasi pag marami ng masyadong singaw, pwedeng mouth sore, pwedeng apektado rin yung kanyang paghinga. Pero Doc, bukod dun sa ating pong proper hygiene and then of course, paglilinis dun sa mga surfaces na maaaring nahawakan ng isang pasyente na may hand, foot, and mouth disease, ano po ba yung iba pa pong pwede nating mga ways para prevent po natin itong sakit na ito? Ang pinaka-best talaga dyan is sinasabi nating linis. Kasi nag-hand washing tayo. Number 1, nag-hand washing pero hindi mo naman pinunasan yung mga surfaces. Especially if kunyari si teacher may na-identify siya na isang estudyante. Pero that's the time na parang we have to alert din na kailangan linisin natin yung surfaces. Ngayon, pag nalaman na natin yon sa ating mga magulang, ihiwalay mo na. Ihiwalay mo na yung anak mo. Hindi kasi pwedeng mag-share din sila ng mga utensils, yung mga baso, yung mga ganun. Hindi rin sila pwedeng, kahit nanggigigil ka at gusto mong i-kiss yung anak mo, hindi pwede kasi it will transmit. Pwede ding maka-apekto at pwedeng syempre yung buong bahay mahahawa din. Kasi hindi nga lang ito pang bata, ganun din sa ating sa matatanda rin. Kasama rin yon. Pero right now, Doc, meron po ba tayong mga gamot or mga vaccine na available para po maiwasan natin magkaroon ng hand, foot, and mouth disease? Lalo na sa mga bata dahil once
nakakapag-acquire ng kahit anong sakit ang bata, parang ano Oo. 'no, super delikado. Oo. Actually, walang gamot, walang vaksina na for this, no, for this disease. Pero supportive treatment lang talaga. Kaya yun sabi ko, dapat supportive is kung may sakit siya, maglagnat, paracetamol yung pinaka-common na binibigay natin. Pero still, syempre yung immune system ng isang bata dapat talaga, alam mo yung kumakain ng tama, kumakain ng kailangan mo talagang maging healthy para at least in everyday kasi ang bata talagang kung saan-saan kahit sabihin mo nga na tulad ng sabi mo Dok kailangan magtsinelas minsan wala eh. Hindi mo siya mapigilan and common sa bata na kung ano yung nahawakan subo agad. So importante rin yung kailangan malakas sila na kumakain ng tama, natutulog ng tama para at least yung immune system nila ay gumanda rin. Napakahalagang mga paalala 'yan 'no, Doc, kaya ng sabi niyo kanina. So, wash muna bago subo, okey. Oo. Yes, washing saves lives, sabi Tama. na, oo. Kasi napaka-importante. Actually, ang mostly na common na 80% actually is galing sa kamay. Kasi nga yung paghahawak natin. So, napaka-importante yung maghugas ng kamay kasi nga it will saves lives talaga. Ngayon naman Doc, gusto ko ding tanungin sa inyo po, how yung data po natin sa hand, foot, and mouth disease po, dito po sa Region 1, meron po ba tayong available? Siguro ako na lang, Mm. Doc Phylon. Dito po sa ating region, meron po tayong, as of July 4, 2026 po ito, no? Meron na po tayong 237 na kaso po ng HFMD. Marami po ito, no? Pero kapag kinompare po natin ito last year, bumaba po tayo ng 84% kasi last year napakataas po ng kaso natin ng HFMD. Same time period, nasa 1,517 po tayo. Last year po talaga, no, starting January to middle of the year noong 2025, pataas po ang kaso natin ng HFMD. Pero ngayon po, no, dahil po dun sa mga ginawa nating intervention, medyo bumaba po tayo. And nakita naman po natin, no, 84.4% yung difference ng last year to this year's data. Pero sa ganun pa man, katulad ng sinabi ni Doc Berenice, hindi po tayo nagpapakampante, no? Kasi syempre ang school year papa-open pa lang po, no? And katulad po ng sinabi rin ni Doc, kalimitan po ng tinatamaan ng HFMD ay yung mga school age children. So at kalimitan historically din po, no, doon sa nakita natin yung mga outbreaks po natin ng HFMD ay nangyayari po sa daycare, sa grade school. So patuloy po tayong nagbabantay, especially now na pabukas po or nagbukas na yung mga schools natin. Pero ngayon Doc, meron po ba mga current na mga programs ang ating pong Department of Health para po sa advocacy na to sa hand, foot, and mouth disease? Dahil ang prevention talaga, no, dito sa HFMD, yan po talaga ang cornerstone natin kasi katulad ng sinabi ni Doc Phylod kanina, wala naman po tayong gamot, wala naman po tayong vaccine, kaya prevention ang ating pong focus. So tayo po, no, ay nagbibigay ng mga information and education campaign sa bata at saka sa magulang, no, kung paano po yung tamang pag-handle, paano po yung tamang pag-prevent, at kung ano po yung gagawin, no, kapag meron pong sintomas ang isang bata. So lahat naman po yan ay na-discuss kanina ni Dr. Phylon. At tayo din po sa Department of Health ay nagbibigay po ng ating mga technical assistance kung paano po makakapagtayo ng hand washing facility ang ating mga eskwelahan at kung paano po sila makakapag-provide ng kung hindi man hand washing facility, yung alcohol-based hand sanitizer, na ano na po yan, okay na po, no, na solusyon para doon po sa hand washing. Ito naman Doc, siguro ang question ko po for Doc Berenice po. Gaano po ka-importante ng isang magulang or ang isang guro ay medyo may pagka-keen observer when it comes to cleanliness? Anong naidudulot nito sa kalusugan ng bata? First kasi makikita mo talaga, 'di ba bago pumasok ang mga estudyante,
they make sure na yung area is clean. Malinis na yun. Okay, paano mo makikita sa bata? Actually, minsan irritable yung bata eh. Makati eh. Makati yung nagagan-ganon yung ano niya. Meron yung iba, may sore not only sa loob, meron dito. Okay? Kasi even yung paa, kahit nakasapatos sila, ma-observe mo na parang inaapak-apak kasi nga Makati siya. So, yun yung mga kailangan medyo maging ano lang ang isang teacher for that. And even mga magulang. Okay. Ito naman po, last na siguro, ano pong mensahe natin sa ating pong mga magulang at tagapag-alaga para po maprotektahan nila ang kanilang mga anak at mga alaga laban sa FMMT po. Sa ating mga magulang and even siguro teachers, no? Wag pong magpanik, pero wag din makumpiyansa. Okay? Kasi still meron ting may mga complications din kahit papaano pag napabayaan natin. And then ito very common siyang disease, pero maiiwasan. Ibig sabihin talagang preventive siya. So lagi po nating iisipin yung linis, maghugas ng kamay, tapos yung sabi ni Doc kanina na obserbahan and isolate natin o iwas na natin para hindi pa siya makahawa ng iba. Ayan po. At dito na po siguro, maraming salamat po sa ating pong Department of Health, Ilocos Center for Health Development. At bago po tayo magtapos sa ating pong kapihan sa Ilocos, siguro pakinggan muna natin ang closing statement mula po sa ating mga panauhin ngayong hapon na to. Umpisahan na po natin with, of course, Medical Officer 4 mula sa Department of Health, Ilocos Center for Health Development, Dr. Roel Bobis. Ayan. Thank you, Sir Rocky. No? Maraming salamat muli no, sa pag-imbita sa Department of Health para po sa kahapihan sa Ilocos. Muli pong paalala ng ating pong kagawaran, ang ating pong deworming tablets, ang albendazole ay ligtas at effective po para sa mga intestinal parasite. Ito po ay ginagamit na natin ng 3 dekada at napatunayan po ito no, na napaka-ligtas at napaka-epektibo para maiwasan po natin ang mga bulate sa ating pong mga kabataan. Sa ating mga nanay, sa ating mga tatay, ang ating pong paalala, idala po sa pinakamalapit na health center ang inyong mga anak or payagan po no, ang ating mga schools na magbigay po ng deworming tablets dahil ito po ay napaka-beneficial para sa kanilang kalusugan. Mula po sa aming Regional Director, Dr. Helen Tobias, ang aming pong pasalamat at ingat po tayong lahat. Thank you so much po, Doc Bobis. Ngayon naman po, pakinggan po natin mula sa Ilocos Training and Regional Medical Center, Dr. Berenice A. Pilon. Doc? Thank you, sir. Thank you. At pag-invite nyo dito na and sa Department of Health po, in behalf din po ng ITRMC from Dr. Unity Cortez, our Medical Center Chief, maraming salamat po. At lagi po kaming sosuporta sa Department of Health. And then sa ating mga magulang, tulad po ng sabi ko, kanina wag pong magpanik, pwede pong maiwasan ang HFMD. And at the same time po, hand washing saves lives. Thank you so much po, Docs. At dito po na po nagtatapos ang ating pong kapihan sa Ilocos. Again, maraming salamat po sa ating pong Department of Health, Ilocos Center for Health Development, and of course, the Ilocos Training and Regional Medical Center. Patuloy po tayong magtulungan at saka siguro ang bottom line na lang po dun sa nasabi po nila kanina, okay lang na maging OA sa pagiging malinis dahil mas beneficial yon sa ating pong kalusugan. At yan po, ito po ang ating pong kapihan sa Ilocos, programang hatid ng Philippine Information Agency Ilocos Region, at ang PIA po ay pinamumunuan ng ating Director General Catherine Chloe de Castro sa ilalim ng Presidential Communications Office sa pamumuno ng ating Secretary Dave Gomez. At dito po sa Region 1, we are headed by our Regional Director Jeneline C. Rory. Maraming salamat po sa lahat po ng mga nakasama natin, nakapakinig at tagapanood dito po sa ating pong kapihan sa Ilocos. At dito po sa PIA, naniniwala kaming a well-informed Filipino is an empowered Filipino. Thank you so much po.